So what's up mga kalakbay, for today's video is tayo ay mag-change oil ng ating CX4RR gamit ang Shell Advance Ultra. So ngayon ayusin muna natin motor, ipaparak natin doon, then magpuproceed na tayo sa pag-change oil. And ngayon mga kalakbay is kailangan natin i-warm up yung ating motor dahil medyo malapot pa yung ating langis. Kailangan natin i-warm up para madali i-drain yung ating langis. Kahit mga ilang minuto lang or gusto mo kahit umabot ng 60. Pag umabot na ng 60, patay mo na agad. Mga kalakbay, habang pinapalamig natin ng bagya yung ating CX4R pagkatapos ng warm up is ito yung langis na gagamitin natin. Yan, Shell Advance Ultra 100 fully synthetic siya na 10W40. Then ito yung Vic na CP02. Yan, made siya para sa Kawasaki talaga. So bagong labas ng Vic to. So last year lang nag-announce yung Vic na gumawa ng oil filter para sa mga Kawasaki. And ewan kung paano yung other brand. Yung iba kasi na nilalagay is yung pang Honda Civic na 806 ng Vic. So ito yung Vic, kilala na to. Ito rin yung gamit ko sa aking mga sasakyan na oil filter. So ito nagkakalaga lang to ng 250 pesos. So kung low budget ito, pwede na to. Kilala na rin tong Vic na to. And ito yung pamalit sa original na Kawasaki na oil filter na nagkakalaga ng 1K plus. Yan, meron ding Bosch. Yan. Pero ito okay na to. This meron nang ginawa yung Vic para sa Kawasaki. Para hindi na gumamit ng 806. Ano ko yung 806 medyo mahaba dito. Sa mismong ng Kawasaki. So ayan siya. Made Japan. So kaya ako lang na mag-change yung lento dahil same naman to ng pag-change dito sa scooter natin. And ang pinakaiba lang dito is may oil filter na siya and dumagdag yung 2 litro. So ang nire-record ng manual is pag hindi ka nagpalit ng once na nag-change oil ka na hindi ka nagpalit ng oil filter is ang langis na ilalagay mo is 2.3 liter. Pag nag-change oil ka na nagpalit ka ng oil filter, ang ilalagay mo is 2.6 liter. Yan. Kompleto tayo sa gamit. Sana all. Kaya wala tayong problema. Kaya madali lang to. Wala namang pinagkaiba sa click natin. Kaya gamit tayo ng 17 mm na socket, then ratchet wrench, yung pantanggal ng oil filter. So ito yung code pag bumili kayo sa Shopee, sa Lazada and Shopee, H901. Then syempre importante, torque wrench yan. Kaya torque wrench yung importante, lalo pag tino-torque natin yung drain plug. So ngayon is gagawin na natin. So itatry natin kung hindi natin babaklasin itong fairings dito. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So try lang natin na nakakabit siya. Ito lang na matatanggalin natin.
Itong drain plug is 17mm. Ayan, yun yung gagamitin natin na socket wrench. So papalamigin muna natin bagya. Yung pala mga alakbay is tatanggalin na lang natin para makipakita ko ng gusto. Kasi mahirap pag nakakabit to. Dahil kaya naman to kahit hindi tanggalin. Pero mas maganda ipakita ko sa video kung paano yung tamang pag-change oil. So kasama pagbabaklas. So tatanggalin muna natin itong mga nakakabit sa fairings natin. Ito. Ayan. Tapos dito, mga tornilyo. Ito lang naman yung side. Ito. Dito sa lalagyanan para hindi magkawala o magkulang. At meron pa din sa loob. Hindi makita. So, ingatan yung mga ganito, yung mga washer nila. Makikita nyo na yung drain plug, then yung oil filter. So ayun mga kanakbay, sisimulan na natin ang pag-change oil. Kawalan tayo ng ating kukuha lang tayo ng ating pang salo sa ating use oil. So gamit ang 17mm. So 17mm dito sa ating drain plug. Counterclockwise lang. Yan. Then, pitin natin. So, dalawa pa rin pang salo ko para just in case na umapaw. Yan, malinis pa yung ating langis. So next natin is yung oil filter. Ayun, umikot na. So habang inaantay natin may drain yung ating engine oil, gamit tayo ng brake cleaner ng Aeropack. Para malinis ang ating preno. Nakakalaga na 250. 125. Sebet ng inside racing. So, spray lang.
So ito yung filter natin. Ayan. Ito kuha tayo ng isang engine oil natin dito. Natin ng langis to dahil para hindi masira yung ating o-ring. So sasasaw lang natin yung malinis nating daliri. Then yun. So ang gagawin ko is hand tight lang. Ating mga kayang pwersa sa pag-i-spin. Nilinis ko na rin to ating drain bolt with washer. So okay pa naman, pero may extra ako doon. So yung torque ng drain plug is 30 Nm Newton meter. So ayan, nakaset na tong ating torque wrench. Narinig niyo, pumitik na. So, okay na siya. So, kung makikita is pag ginalaw natin ito. Sample yan. May mga metallic na sumasabay sa engine oil, sa ating engine oil. So, yan yung, which is normal naman to dahil break-in period. Tataas na ng ating break-in period sa ating motor. Ayan. So, gamit pa rin natin yung ating brake cleaner. Pwede naman to. So ayan na siya, malinis na. Okay lang, sasalinan na natin ang langis. So ayan, sasalin na tayo. So 2.6 siya, nagpalit tayo ng oil filter. So ating maywagang embudo. Unang litro.
napapansin nyo is yung langis natin sa may side glass is puno. So papandirin natin para titignan natin kung kulang pa or sakto na yung ating langis. Few moments later. So yung mga bay na ginabi na tayo, binalik ko na, then test ride na natin bukas.